Maayong gabi sa tanan. Sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo, kagabi ay natapos kita sa 1 Peter chapter 1 verse 2, kung saan dinhin na sa tumoy sa verse 2 nga matod pa dinhi, hinaot nga madawat ninyo ang dugang pangagrasya o kalinaw. So muni ang giingon ni Apostol Peter sa mga Kristohanon nga iyang gisulatan sa Asia Minor. Kung atong tan-awon, madalawatan lamang sa usa ka tawo bisan pa sa usa ka Kristohanon ang special grace of God kung siya dunay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Dili kay tuo-tuo lang. Doon na siya tinuod nga relasyon sa atong Ginoong Dios. Muna nga muna din kita nagtapos kahapon, muna akong gibasa sa 1 Peter chapter 2 verse 10, na kung saan klaro kayo din higiingon sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter. Sa 1 Peter chapter 2 verse 10, matod pa niya din sa sitwasyon sa mga Kristohano nung wala pa sila relasyon sa atong Ginoo, dili dili pa sila tinuod nga mga Kristohanon. Matod pa din kaniadto dili kamo mga katawhan sa Dios, apan karon iya na kamo. Kaniadto wala kamo kaluy sa Dios, apan karon gikaluy-an na niya kamo. So ang kahimtang sa usa ka tawo samtang wala pa siya sa tinuod nga pagtuo sa atong Ginoong Kristo, o dili pa siya tinuod nga Kristohanon, professing Christian lamang siya, matod pa dinhi dili sila katawhan sa Dios. Kaniadto dili kamo mga katawhan sa Dios. Pero dahil nahimo silang Kristohanon, padayon si Peter nagingon, apan karon iya na kamo. Panag-iya na sila sa atong Ginoong Dios. Nagpadayon ang verse 10 ng chapter 2 ng 1 Peter. Kaniadto wala kamo kaluy sa Dios. Ang ilang kahimtang sa wala pa sila relasyon tinuod nga pagtuo sa atong Ginoong Kristo ay wala daw sila kaluy sa atong Ginoong Dios. Tapos ang sumunod, apan karon gikaluy-an na niya kamo. Sumuning akong giingon ganina nga muning special favor sa atong Ginoong Dios sa mga tao nga tinuod nagtuo kaniya, sa mga tinuod nga mga Kristohanon. Dunay special nga pabor, special nga grasya, dahil nag-ingon din ang atong Ginoong Kristo nga ang iyang adlaw gipasilak niya sa mga maayo ug sa mga dautan. General grace na siya. General grace o general favor sa tanang mga tao, pero doon na special favor nga more grace gyud, more mercy, more compassion sa atong Ginoong Dios ngadto sa mga tao nga tinuod nga nagtuo kaniya. Muna nga maangkon lamang ang grasya o tinuod nga pagsalig, makaangkon lamang og grasya o tinuod nga pagsalig ang usa ka tawo, even ang mga Kristohanon, kung mailhan nila og tinud-anay ang atong Ginoong Kristo through His Word. Kay wala nagilain gyud, wala nagilain nga mailhan nato ang atong Ginoong Dios pinaagi lamang sa atong Ginoong Kristo og sa iyang pulong. Dahil ang Diyos Amahan, siya ang Diyos nga dili makita dahil Espiritu siya, maliban lang kung talagang magpakita siya. Pero matod pa niya sa iyang written word nga walay tao nga mabuhi kung makakita sa iya. Muna nga dahil walay tao nga mabuhi kung makakita sa iya, si Jesus Christ, ang iyang bugtong anak, maoy nagpaila sa Diyos Amahan. So mailhan lamang nato ang Diyos Amahan kung mailhan nato ang Ginoong Hesukristo. Matod pa sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power, God's divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. So naana tanan ang atong panginahanglan para magkinabuhi ug mahimong Diyos nun sa atong pagkinabuhi kada adlaw. Paano ito mangyari? Through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. So pinaagi ang usa ka tawo mahimong godly nga tawo, pinaagi lamang sa iyang kahibalo sa atong Ginoong Kristo, o pinaagi sa iyang written word. Through the knowledge of Him who called us to His own glory
and excellence. So wala nang ilain dahil hindi nato mabasa ang atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Dios in detailed way sa mga history books, ng mga unsamang literature, sa newspaper, kundi sa ang iyang written word lang yun nga naa sa Bible. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, samtang siya ay nag-imbita sa iyang mga audience, mao niyang giingon sa Matthew chapter 11 verse 28 to 29. Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasaan ko og papahulayon ko kamo. So kini nga invitation sa atong Ginoong Kristo ay sa tanan, labi na gyud kadtong nabugatan na sa ilang kinabuhi. Muduol daw sila sa atong Ginoong Kristo, muduol kita sa atong Ginoong Kristo nga may kababaang loob. Verse 29, take my yoke upon you and learn from me. So, kinahanglan daw ang usa ka tawo nga moduol kaniya pagatun-an niya ang atong Ginoong Kristo kung kinsa ba siya, unsa ba ang karakter, unsa ba ang nature sa atong Ginoong Kristo. So muna nga, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, or gentle and humble, and you will find rest for your souls. So ang atong Ginoong Kristo, nag-imbita siya sa iyang audience nga ang tanan nga gikapuyan na sa kinabuhi, problemado sa kinabuhi, muduol kaniya og pagatun-an ang atong Ginoong Kristo dahil siya ay gentle and humble. Ang atong Ginoong Kristo pwede niyang i-claim sa iyang invitation nga siya ay all-powerful. Siya ay omniscient na tanan na hibaw-an niya. Omnipotent, siya ang Almighty God. Pero wala niya kinibuhata ang iyang declaration sa iyang kaugalingon samtang siya nag-imbita sa matag usa, he is gentle and humble. Dahil pag gentle ang iyang gigamit nga tinuod magin ni, tinuod siyang almighty, tinuod siyang all-knowing, tinuod siyang basta unsa ang giingon niya sa iyang kaugalingon tinuod gina, pero ang iyang gipili gentle and humble dahil dali lang duulan ang mga tao nga ang kinaiya ay gentle og mapaubsanon. Muna nga mao kanang atong Ginoong Kristo, tun-an nato siya nga mahimo usab kitang gentle and humble, nga parehas gayud kaniya. Matud ko pa kagabi sa 1 Peter chapter 1 verse 2, dinhi makita nato ang triune God. One God revealed in three distinct persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Matod pa niya din sa chapter 1 verse 1, chapter 1 verse 2, gipili kamo sa Dios nga Amahan. Ang Dios Amahan ang nagpili sa usa ka tawo nga mahimong iyang katawhan, iyang anak o tinuod nga Kristohanon. Gikan pa kaniadto sa katuyuan nga himuon niya kamo nga iyang mga anak pinaagi sa Espiritu Santo. Ang kauban niya pagpili o ang kauban niya nga mahimong anak ang usa ka tawo ay ang Espiritu Santo, God the Father, Holy Spirit, aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo na ang atong Ginoong Hesukristo. Ana ang Dios Amahan, ana ang Espiritu Santo, o ana usab ang atong Ginoong Hesukristo nga matod pa dinhi og mahinluan sa inyong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Hinaot nga madawat ninyo ang dugang pangagrasya o kalinaw. Sa 1 Peter chapter 1 verse 3 matod pa dinhi, daygon ta ang Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato, natawo kita pag-usab pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. So pakatandaan nato nga kini nga sulat, kini nga written word of God ay gisulat niya sa mga Kristohanon. So ang mga Kristohanon lang gid nga tinuod ang makadaig sa atong Ginoong Dios. Og ang mga Kristohanon lang ang gisugo sa atong Ginoong Dios nga daygon siya. So chapter 1 verse 3 ay unang-una makita nato nga gisugo kita sa atong Ginoong Dios to Apostle Peter nga daygon gayud nato ang atong Creator sa atong kinabuhi. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 mao ning gingon,
Kini ang akong tubag kaninyo, matud pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Corinto. Kini ang akong tubag kaninyo, bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mukaon o muinom, buhatan ninyo ang tanan sa katuyuan, for the reason nga madaig ang Dios. So ang tanantang pagbuhaton, ang tanantang mga inistoryahan, buhaton nato kini tungod sa katuyuan nga madaig nato ang atong Ginoong Dios. Ang purpose sa atong tanan nga pagkatao sa tibuok natong pagkatao is to glorify God. Mao kana ang gingon sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul. So unsa ba ang reason to glorify God? Matod pa din sa 1 Peter chapter 1 verse 3, tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato. Gikaluy-an kita sa atong Ginoong Dios. Samtang wala kitay mahimo sa atong kaugalingon para mahimong masinugtanon sa atong Ginoong Dios, gipakamatyan kita sa atong Ginoong Kristo para kung mutuo kita madawat kita sa Dios Ama, madawat kita sa atong Ginoong Dios nga matarong nga tao dahil sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Balikon ko ang 1 Peter chapter 1 verse 3. Dahil kunta ang Diyos ug amahan sa atong Ginoong Kristo tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato. Natawo kita pag-usab pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. So gihisgutan na sa dinhi ang born again. Born again nga natawo daw. Natawo kita pag-usab born again pinaagi sa resurrection sa atong Ginoong Kristo. So, 1 Peter chapter 2 verse 10 kanito mao ginagi kaniyo pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. So, balikon ko ang verse 1, tungod sa iyang dako nga kaluoy, verse 1, verse 3. Tungod sa iyang dako nga kaluoy, nataw kita pag-usab pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. So unsa ba kining kaluoy nga giingon dinhi kanato? Kitang mga Kristohanon. Kaluoy sa mga gikaluyan sa ang mga Kristohanon sa atong Ginoong Dios. So gikaluyan kita para maborn again kita. The Holy Spirit, while preaching the Word of God, ang usa ka servant sa atong Ginoong Dios, the Holy Spirit's role, ang role sa banal na Espiritu, is to convict sa ang i-convict niya ang tao nga namati sa iyang pulong nga gitudlo sa usa ka tao. So munang pagpamati niya, mo resulta siya og na-convict siya og mituo siya sa atong Ginoong Kristo, nakita niya ang pangailangan niya, kailangan niya ang atong Ginoong Dios para maluwas siya sa sitwasyon nga paingon sa impyerno o walay klaro muna nga nakita niya nga makasalanan siya ay naghinulsol sa iyang kasalanan o gidawat niya ang paghari sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao. Daigon ta ang Dios o gamahan sa atong Ginoong Kristo tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato, nataw kita pag-usab pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Paano kita nataw pag-usab? Pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Mao na ang giingon dinhi. Kung atong tan-awon, importante kayo ning nataw kita pag-usab, born again to the kingdom of God. Dahil walay ko ang Dios, wala tay mapagpilian, kailangan ang usa ka tawo ma-born again. Nganuman matud pa sa atong Ginoong Kristo sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Mao gid na ang kamatuoran. Wala mag-ingon dito nga unless a man become righteous, he can enter the kingdom of God. Born again, nga mabuhi ang patay natong espiritu tungod sa atong mga kasalanan. Buhabuhi ang atong patay nga espiritu pinaagi sa pagtuo nato sa atong Ginoong Kristo. Dunay daghang hulagway nga na born again ang usa ka tawo. Halimbawa,
sa pinaagi sa paggabanhaw sa atong Ginoong Kristo nga atong gibasa karon ang 1 Peter chapter 1 verse 3. Ikaduha, pinaagi sa pagtuo sa Ginoong Hesus. Muna akong giingon ganina, John chapter 3 verse 3. Basahon ko sa English. Jesus answered him, kinsa iyang gitubag niini, si Nicodemus nga nangutana kaniya. Na nga nagsaliksik kay Jesus Christ. Nakakita si Nicodemus sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus Christ dito sa Jerusalem during the Passover feast. So, pagkahuman ni ana, doon niya nangyari sa John chapter 2. Pagkahuman ni ana, sa chapter 3, gianhaan dahil niya si Jesus Christ sa usa ka gabi ini ana og nangutana siya sa daghang iyang mga pangutana sa atong Ginoong Kristo. O usa na nga pangutana, mao ni ang tubag sa atong Ginoong Kristo. Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, dili man lang gani makakita sa gingharian sa Diyos. Ang verse 5 na dito, ang he cannot enter the kingdom of God, you must be born again, Nicodemus, matod pa ni Jesus Christ. And then sa verse 3, dili man lang ang usa ka tawo makakita sa gingharian sa Dios. Dili man lang ang usa ka tawo makakita sa heaven dahil kailangan niya nga ma-born again. Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Imposible sa usa ka tawo nga makakita sa gingharian sa Dios kung siya ay dili ma-born again. Wala, dili gid posible, imposible unless one is born again. So, ang tibuok chapter 3 ng Book of John ay gihulagway dinhi ang pagtuo, ang kailangan nga pagtuo nato sa atong Ginoong Kristo. Og mihatag pa dinhi ang atong Ginoong Kristo og panan-awon nga gibalik niya sa Old Testament nga kung saan ang mga Israelita nagbagulbol sa atong Ginoong Dios, gisilutan sila sa atong Ginoong Dios og gipadalhan og daghang mga halas, gipamaak sila, daghan ang namatay sa kanila, nagsisi sila, nagbasol sila og nangayo sila panabang sa atong Ginoong Dios through Moses, og gisugo si Moses nga magbuhat og istatwa ng bronze snake para ang tanan nga napaakan sa halas tan-awon lamang nila ang snake nga estatwa ay maulian sila. Pero padayon dito na sa mga hari dahil nahitabo to sa Numbers kung wako nagkamali, dito na sa Kings Chronicles ay kining estatwa ginasimba na noon sa mga Israelita o bang mga Israelita. So gisugo sa atong Ginoong Dios ang hari sa Israel nga ipaguba katong estatwa sa halas kay gihimo naman nilang idolatry. Nga ang purpose niadto ni ana lang nga sitwasyon dahil gipamaak sila sa halas, nagpabuhat ang Ginoong Dios og estatwa nga halas para makita nila kini ang estatwa, mutuo sila nga maayo sila, mamaayo gid sila. Mao kana ang gikuha sa atong Ginoong Kristo nga hulagway kung paano niya gipakita ang iyang kaugalingon nga ang bawat tao mutan-aw lamang kaniya sa pinaagi sa pagtuo, maluwas siya sa kalayo sa impierno, mabalhin siya ngadto sa iyang puloy-anan sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa chapter 3 verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Kung paano daw ni Moses lift ang gitaas ang bronze snake nga estatwa, ganun din si Jesus Christ. So must the Son of Man be lifted up. Paano siya lifted up si Jesus Christ? Sa krus ng Kalbaryo, samtang gilansang siya sa krus ng Kalbaryo, og ang tanan nga mutan-aw kaniya nga may pagtuo sa atong Ginoong Kristo, muning gingon sa verse 15. John chapter 3, 14 to 15. Verse 15, that whoever believes in Him may have eternal life. Kinsa man ang mutuo kaniya, kinsa man, walay pili. Dunay kakayahan ang tanan. Every individual
dunay kakayahan nga motuo sa atong Ginoong Kristo, muna nga doon na siya eternal life. That whoever believes in Him may have eternal life. Wala gingon nga believe in that religion, kundi believe of Jesus Christ. There is no other name under heaven that you must be saved. Ang pangalan na gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Dunay daghang hulagway nga o ang ikatulo nga hulagway sa na born again sa pag-born again sa atong Ginoong Dios sa usa ka tawo pinaagi sa iyang written word. So importante kay ning written word dahil mauni ang isa sa agent nga ma-born again ang usa ka tawo. Matud pa sa 1 Peter chapter 1 verse 23, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. So makita nato ganina sa unang Pedro chapter 1 verse 3 ay naborn again ang usa ka tawo pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Ikaduha, tungod sa atong pagtuo, maborn again ang usa ka tao. O ang ikatulo, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Matod pa din na born again ang usa ka tawo, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. 1 Peter chapter 1 verse 23. So muna ang mga klase nga pamaraan o pamaagi sa atong Ginoong Dios paano ma-born again ang usa ka tawo. Tulo lang ang gibutan ko basig na pay uban niini. Sa 1 Peter chapter 1 verse 4 mao ni ang gingon sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter. Mao kini ang nagahatag kanato og dakong paglaom nga may gitagana ang Dios kanato nga panulondon, inheritance. Kini nga panulondon ato sa langit kanunay nga hinlo og matahom og dili gayod mawala. So lawom ning words nga panulondon. Sa Binisaya ni nga mababaw, sa English ni ay inheritance. Sa Tagalog ay mana. Sa Binisaya ay mapanunod. Panulondon, mapanunod. So unsa kining nagahatag kanato og paglaom, inheritance nga gitagana kanato nga ato sa langit. Pag-graduate nato nining kalibutana kung kuhaon na sa atong Ginoong Dios ang pinahulam niyang kinabuhi kanato, siguradong kung kita ay submissive sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo through His written word, siguradong duna kitay madawat nga reward, nga inheritance, nga atoa nakatago sa langit, naka-impok sa langit. Dili gyud ka mawala kini ang inheritance sa usa ka Kristohanon kung siya magpabilin nga matinud-anon og ligon sa iyang pagtuo sa Ginoo. Pero kung siya ay practicing Christian, nagpakitang tao lang o kanang ang iyang kinabuhi bilang Kristohanon, dili gayud makitaan nga tinuod siya nga Kristohanon, wala mahigugma sa written word of God, wala magabasa sa written word of God, nga ang written word of God nga anaa sa Bible mauman kini ang spiritual food matud pa sa atong Ginoong Kristo. Man shall not live by bread alone, but by every word that come out in the mouth of God. So mo lagi na akong ginaingon nga giistorya ang atong Ginoong Dios, even si Jesus Christ, His prophets in the Old Testament, His apostles in the New Testament wrote those words nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong Ginoong Dios sa Old Testament. Yun na nga na kinahanglan nga dili masira ang inheritance nga gitagana kanato, kung dili sa tabang sa Espiritu Santo, i-empower kita kanunay sa kadaadlaw sa atong kinabuhi, nga ana gin magpabilin kita sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa sa John chapter 15 verse 1 hanggang onward, nga ako ang punuan sa ubas, kamo ang mga sanga, ang nagpabilin kanako, siya ang nagapamunga. So kailangan yun nga magpabilin kita sa atong Ginoong Hesukristo dahil matud pa niya, apart from me, you can do nothing. Ang imong batasan,
ang imong binuhatan kung wala kay relasyon sa Ginoo, wala gyud mahimo. Lisod kaayo mo buhat og espirituhanong mga butang kung wala kitay commitment, dili kita committed, dili kita devoted sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. 1 Peter chapter 1 verse 5. Og pinaagi sa inyong pagtuo panalipdan kamo sa gahom sa Dios. Ano daw? Ang inheritance nga giyatagan na kanato ay ang nag-sustain ini nga dili madaot ang atong pagtuo. Kung ang usa ka Kristohanon muundang sa iyang pagtuo, ibig sabihin gi-reject na niya ang teaching sa pagka-Kristohanon, wala na siya mosunod sa pagtulunan sa Christianity, masira ang iyang pagtuo dahil mo nang giingon sa verse 5. Og 1 Peter chapter 1 verse 5, og pinaagi sa inyong pagtuo panalipdan kamo sa gahom sa Dios. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang pagtuo nato mao ni ang keywords gidinhi nga ang atong kaluwasan ma-maintain o ang atong kaluwasan dili madaot dahil ang atong pagtuo ay lig-on diha sa atong Ginoong Kristo. Daghang mga warning sa New Testament nga kinahanglan gid ang atong pagtuo lig-on para sa lig-on diha sa atong Ginoong Dios. Dahil kung dili na gani lig-on, musugod na dayon ang pagkabuluyagon sa usa ka Kristohanon dahil dili na luya na ang iyang pagtuo. So, kanusa ba ipadayag o ihatag kanato kini nga inheritance? Matod pa din sa verse 5, sa katapusang mga adlaw or sa pagbalik sa Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Na nakita yung mga reward dinhi sa kalibutan sa atong binuhatan, sa atong mga pag-ampo gitubag sa Ginoo, pero ang major reward nga ihatag sa atong Ginoong Dios sa panahon nga face to face mga atuban na kita sa atong Ginoong Kristo with glorified body. 1 Peter chapter 1 verse 5, og pinaagi sa inyong pagtuo panalipdan kamo sa gahom sa Dios samtang naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam ng daan sa Dios nga ipadayag sa katapusang adlaw. So, sa baning katapusan sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Dugang pang pangutana, dili ba luwas naman ang usa ka Kristohanon sa kalayo sa impyerno? Siguradong luwas na ang usa ka Kristohanon, pero nganong maghulat pa man kita sa atong kaluwasan? So, ang pangutana lagi, dili ba luwas naman ang usa ka Kristohanon sa kalayo sa impyerno, pero nganong maghulat pa man kita sa atong kaluwasan? Luwas na kita sa kalayo sa impyerno, pero ang kumplito natong kaluwasan nga ihatag kanato didto na sa pagbalik sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Dili pa gyud complete ang atong kaluwasan karon dahil ang atong lawas ay may mga sakit, daghang mga problema. So pagatubang nato sa atong Ginoong Kristo kanang mga problema, kanang sakit, unsa pa man diha, mga kalisdanan, testing of our faith, mawala na siya dahil giatubang ta na ang author o finisher sa atong pagtuo. Matod ba din, samtang naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam ng daan sa Dios nga ipadayag sa katapusang mga adlaw. Og kinahanglan usab nga magmatinud-anon kita sa atong pagtuo sa Ginoo kutob sa katapusan. Matod ko pa kanina, ang manatiling hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ano ito na mabasa? Matthew chapter 10 verse 22. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Kailangan mulahutay ang usa ka Kristohanon dahil ang Kristohanon nga kinabuhi dili beads of roses, kung dili dunay mga kalisdanan sa maghapon sa mga taon nining kalibutan na nga walay pagtuo sa atong Ginoong Dios. So, lastly, dinhi na kita sa Colossians. Ito ang pinakalas na atong basahon karon. Matod pa dinhi sa Colossians chapter 1 verses 21 to 23. Kaniadto layo kamo sa Dios. Kinsay giingnan dinhi ni Apostol Paul ang mga Kristohanon sa Colossus before sila na born again. Matod pa dinhi ang ilang sitwasyon layo sila sa Dios.
kaniadto layo kamo sa Dios ug nahimo niya kamong mga kaaway. Ang walang relasyon sa atong Ginoong Dios, ang dili born again, ay kaaway sa atong Ginoong Dios. Paano naging kaaway? Tungod sa ilang mga kasalanan. Normal na sa ila ang pagbuhat o dili kabubuton sa atong Ginoong Dios. Muna nga ang walay insaktong relasyon sa atong Ginoong Dios ay may kaayo mo tawag sa ilang Dios nga yawa. Muyawa dayon pagkuan. Muna nga normal kay sa ila. So, balikon ko, kaniadto layo kamo sa Dios ug nahimo niya kamong mga kaaway tungod sa inyong daotang mga hunahuna o mga binuhatan. So kung kadalasan kung unsay gihuna-una sa usa ka tawo, musunod ana aksyon na dayon sa iyang gihuna-una. Daotang mga panghunahuna og mga binuhatan. Verse 22. Apan karon napasiguli na kamo, na-reconcile na kamo. Paano na-reconcile ang mga kaaway sa Dios? Apan karon napasiguli na kamo sa Dios sa iyang kaugalingon pinaagi sa kamatayon sa tawhanong lawas ni Kristo. Tungod sa kamatayon ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, ang tanan nga motuo kaniya na-reconcile na sa atong Ginoong Dios o na-restore na ang father and child relationship. Karon madala na niya kamo sa iyang presensya nga walay sala, hinlo ug walay ikasaway. Verse 23. Apan kinahanglan muni ang requirements. Patsada humana sa atong Ginoong Dios, kompleto ang atong kaluwasan pero dunay requirements. Ang requirements, Colossians chapter 1 verse 23. Apan kinahanglan nga magpadayon kamong lig-on sa inyong pagtuo. Importante kayong atong pagtuo. Kinahanglan nga lig-on kita sa atong pagtuo pinaagi sa pagsunod sa teaching o pagsunod sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ka nang hinungdan nga dunay Espiritu Santo para mo empower ka nato, mo tabang ka nato nga magkinabuhi adlaw-adlaw isip tinuod nga Kristohanon. 23 balikon ko, apan kinahanglan nga magpadayon kamong lig-on sa inyong pagtuo og dili matarog sa paglaom nga inyong gihuptan sa dihang nandunggan ninyo ang maayong balita nga giwali ngadto sa tibok nga kalibutan. O ako si Pablo, nahimong alagad aron magwali niining maayong balita. Luwas na kita, pero ang final, complete nga kaluwasan nato sa pag-atubang na gid sa atong Ginoong Dios. Pwedeng masira atong kaluwasan dahil sabi din sa verse 23, kinahanglan nga magpadayon kamong ligon sa inyong pagtuo o dili matarog sa atong paglaom. So, mga igsuon, dinhilang muna kita kutob sa 1 Peter chapter 1 verse 5. Ug sa sumunod nga mga adlaw dinhi na kita sa verse 6. Ug salamat sa tanan nga nagatan-aw niini nga live from Facebook ug moadto sa kini sa YouTube. Ang Ginoo manalangin kaninyo og sa tanan nga mutan-aw pa o makatan-aw pa niini nga pagtulun-an mahitungod sa 1 Peter, the epistle of Peter to the Christians of this Asia Minor, atong ginatun-an. Salamat kayo sa tanang nananaw o panalanginan kamo sa atong more blessings sa atong Ginoong Dios as you continue to serve Him. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos, magaingong Amen, Amen, and Amen.